So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest hambugero sa buong social media. The biggest kamote. Hindi na kangkong guy sa industriya. The biggest malaki ang ulo. Walang iba kundi si Josh Mojica. Palakpakan sa ulo ang putang inang yan. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Si Josh Mojica ay isang Filipino influencer at entrepreneur na nakilala sa pagtatag nito ng kanyang negosyo na Kangkong Chips Original, KCO. Sa mga hindi nakakakilala, si Josh Mojica ay lumaki sa hirap sa probinsya ng Cavite, kung saan noong 2021 ay naisipan niyang simulan ang kanyang maliit na negosyo. Meron itong 18,800 subs sa YouTube, 519,000 followers sa Facebook at 1.1M followers sa TikTok. Si Josh Mojica, mga kahombre ko, ang pinaka magandang ehemplo para sa mga bata at kung ang ating titingnan ang pagnenegosyo. Josh Mojica is actually the man sa part na yan. Alam nyo kung bakit, mga kahombre ko? This guy became successful dahil lang sa sarili niyang tiyaga at hirap. At nagsimula siya literally from the scratch. Through his talent and through his luck sa kanyang pagbebenta ng Kangkong Chips. And now, he is a very successful millionaire kid. Okay? Dahil sa kanyang utak at kanyang tiyaga. Crazy story, mga kahombre ko. Nagsimula lang daw ito bilang isang small-scale operation na may initial capital na 3,000 pesos. Grabe to. At after 6 months ay nagsimula na siyang kumita ng 6 digits a month. Mas naging matagumpay ang KCO kung saan noong 2022 ay naka-establish ito ng 2-story factory at in-expand ang kanyang mga manggagawa sa 100 employees. Crazy to, mga kahombre ko. Crazy tong tao na to. At nagkaroon na rin siya ng 6 more flavors ng Kangkong Chips, both local and international. So isipin niyo yun, mga kahombre ko, yung simpleng batang taga Cavite na may video nga siya na ano lang siya, so siya mismo yung gumagawa. Grabe, isipin niyo, international na ngayon. Isa sa nakaboost ng kanyang business at reach ay ang pagiging motivational speaker nito sa SOCMED at pagdalo sa iba't ibang mga podcast tulad ng kay Franklin Miano. So ngayon, makikita natin, mga kahombre ko, na nag-turn siya into motivational speaker at dito siya kahit papano nahusgahan. Alam nyo, sa tingin ko, he's just playing a character. Bilang ikaw ay motivational speaker, dapat ang karakter mo ay tuwid, ang karakter mo ay seryoso ka lagi, at ang karakter mo ay dapat lagi kang composed. Putang ina mo! Hindi ka pwedeng tatanga-tanga kasi nagmamotivate ka nga eh. Diba? Tas dapat lagi naka-sophisticated ka na suit, sophisticated na damit. Hindi ka pwedeng dugyutin lang o naka-t-shirt na may nakasulat, the biggest. It's not gonna work. Putang inang yan, napakakainis talaga. Kasi nanghihikayat ka nga sa mga tao eh, na ganito ang successful. Tama? Hindi yung naka-Apple Watch ka lang. Talagang dapat mamahalin, naka-Rolex siya. Di ba? Kung ano-ano suot niya. Wala rin akong pera na kayang i-flex dito sa social media. Ganun talaga, mga kahombre ko. That's a part of it. Baka kasi hindi nyo na naiintindihan, no? And actually, kasama po yan sa kanyang marketing strategy upang makabenta pa ng napakaraming Kangkong Chips. Okay? Kasama po yan, mga kahombre ko. Pero sa tingin ko, itong batang ito ay mabait. Sino bang linoko mo dyan, MG? Ngayon po ang ating Independence Day. At dahil Independence Day, maging independent ka na at tumalpak ka na. Meron o wala lang naman ang pipili mo nasa link down below. Sa pagiging motivational speaker ni Josh Mojica, hindi rin naiwasan ng iba't ibang mga tao na bigyan ito ng negatibong komento. Ang uri ng pananalita ni Josh Mojica ay nakatuon sa pag-inspire ng mga tao, ngunit ang pag-deliver niya ng kanyang mensahe ay hindi nagustuhan ng mga tagapakinig niya. Alam nyo mga kahombre ko, to tell you the truth, masakit lang naman ang mga magiging salita ni Josh Mojica para sa mga tao na batugan. Why me? Or para sa mga tao na nakulong na doon sa box niya. Why me? Ang ibig sabihin ni Josh Mojica, mga kahombre ko,
ay pinanganak ka na mahirap. Pero hindi ibig sabihin nun, mamamatay kang mahirap. Totoo naman yun. Kasi kapag namatay kang mahirap, ibig sabihin choice mo na yun. I refuse. Yun lang yun. Kasi siya yung perfect example ng isang mahirap talaga, as in, mahirap na probinsyano, na nakayanan ang laban sa buhay. So, ibig sabihin nun, mga kahombre ko, kung kaya niya, mas kaya nyo. Kung nakikita nyo na itong tao na to is such a loser, tulad ng sinasabi na napakaraming mga bashers niya, then dapat mas kaya nyo na maungusan itong tao na ito. Yan ang motibasyon nating lahat dapat, mga kahombre ko. Makapagsalita, parang daig mo pa si Elon Musk at Ramon Anga. Be humble, bro. Grabe lumaki na ulo mo, Josh. Ang yabang mo na. Okay. At dahil napapansin din ng mga tao na siya, yumayabang na, lumolobo na ang kanyang ulo. Kumakalat ngayon ang balita galing sa Land Transportation Office, which is LTO. Na sinuspindi nila ang lisensya ng isang driver dahil nagkaroon ito ng isang viral video na gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho sa highway, ayon kay Asek Mendoza. Ano man ang klase na sasakyan na minamaneho ay dapat matuto pa rin tayong sumunod sa mga batas trafiko. If the driver is indeed a content creator, then there is the responsibility for him to set a good example to his followers, said Asek Mendoza. We already suspended the driver's license of the identified driver for 90 days pending the result of the investigation. Ayon sa show cause order, ang driver nananagot sa 3 charges: reckless driving, violation of anti-distracted driving, at being an improper person to operate a motor vehicle. Ang uling violation na ito ay mayroong maximum penalty ng pagka-revoke ng kanyang driver's license. Ngayon, inaasahan dumalo sa LTO Central Office ang driver at ang registered owner nito upang maghain ng paliwanag why they should not be held administratively liable. Sa bago niya pong post, mga kahombre ko, ang sabi niya ay, hindi ako yan, promise. Tapos pinost niya yung LTO. Ngayon, Utang inang tawo ko talaga, gago, seryoso. parang hindi pa siya sorry sa lagay na ito. At Josh Mojica, mag-ingat ka sa mga gantong post mo. Mamaya niyan, makarating ito sa LTO, mapagaya ka kay Yana. Kung ako sa'yo, magpaka-humble ka sa part na to. Do not play the villain here because you'll pay the biggest price. Trust me, man. Kung ako sa'yo, humingi ka na lang ng pasensya dahil sa kaugukan mo, nangyari ang mga bagay. Wala namang pumilit sa'yo na i-video ang sarili mo habang ikaw ay nagmamaneho sa kahabaan ng daan. Tama? Ngayon, Josh Mojica, everybody sees you, man. Hindi mo na kailangan na magyabang na naka-top down ka kahit naulan, tas nagbi-video ka sa iyong Porsche. No need, man. No need for this. Everybody knows you're rich. Alam ng mga tao kung ano ang iyong kapasidad at kakayanan. Wala ka naman dapat patunayan. Tsaka putang ina, tigil-tigil lang yung pagiging cancer mo. Ayan na madalas kong sabihin, even sa mga kaibigan ko na may mga pera. Kasi even ako, mga kahombre ko, back in the day, madalas din ako nung bata-bata pa ako. Madalas din ako na magyabang-yabang, bla bla bla, kung ano-ano pinapakita ko, pera, maraming pera. Tignan nyo naman ako ngayon. I have nothing. Hindi rin ako nagiginto na madalas. Wala na, di ba? Kasi nag-matured na ako. And I understand this guy sa part na yon, no? Kasi bata pa to, mga kahombre ko. This guy is young. Kailangan niyang ipakita sa mga tao yung kanyang nakakamit at nakamit. Sa tingin ko, ito gusto niyang isang halimbawa na mailuklok sa utak ng mga tao na, Look guys, I am Josh Mojica and I am rich. Anong pakialam mo? huwag niyo kong maliitin because I am this guy with the Porsche top down. Understandable sa edad niya. Pero Josh Mojica, for sure, kung yung edad mo na yan versus yung edad ni MG noon, for sure, mas matured ka. Lalo na at ikaw ay negosyante, bakit mo babahida ng gantong kaubukan ang iyong pagkatao? Ang iyong sarili sa publiko, tandaan mo, maaari din ma-turn off ang mga tao sa'yo. And everybody knows na ikaw ang may-ari ng KCO. Gusto mo ba na sa mga kaugukan mo na ito,
madamay ang iyong negosyo? Of course. Dati kasi si MG, wala naman akong negosyo kahit ano. So wala naman mawawala sa akin kundi yung pangalan ko lang at yung mukha ko lang ang magiging most hated. Kaso ikaw, Josh Mojica, meron kang negosyo. Paano yan? Siyempre, alam mo naman dito, kapag na-judge ka, automatically, na-judge na yung buong pamilya mo, buong pagkatao mo, at lalong-lalo na ang negosyo mo. People may get turned off kung ikaw ay paulit-ulit sa mga kahambugan mo, lalo na sa gantong mga galaw mo. And sometimes, smile. Tangina, feeling na gwapo ka, gago, hindi, men. Life is beautiful, man. Para habang buhay kang mag-on character, alam mo yun, lagi kang galit. Life is beautiful, man. You have a lot of money. Meron kang maayos na bahay, may ayos ka na partner. Live life to the fullest and smile. Meron bang bayad ang tumawa, Josh? One lap. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.